Sa ibang balita naman, nasa kamay na ng korte ang pagdinig sa panibagong reklamo laban sa sinuspendeng si PNP Chief Alan Purisima. Ayon kay Deputy Presidential Spokesperson Abigail Valte, hindi makikialam ang palasyo sa naturang reklamo. Narito ang ulat ni Elena Luna. Ipaubaya na ng palasyo sa mga korte ang pagdinig sa bagong reklamong isinampa laban kay PNP Chief Director General Alan Purisima. Ito'y matapos maghain ng Volunteer Against Crime and Corruption o VACC ng illegal possession of land laban kay Purisima sa Office of the Ombudsman. Dagdag ito sa nakabimbing reklamong plunder, bribery at graft laban kay Purisima na inihain ng ibang grupo sa Ombudsman. We will let the courts deal with the complaint that they filed. Noong isang linggo, sinuspindi ng Ombudsman si Purisima ng 6 na buwan dahil sa umano'y anomalya sa kontrata sa courier service ng PNP taong 2011. Kahapon, ninihayag ng tagapagsalita ng PNP na maghahain si Purisima ng TRO o Temporary Restraining Order sa Court of Appeals. He's already made known his intention to avail of the legal remedies that are available to him. So we will let him deal with his situation as he knows best. That's always a choice of the person who is subject of the suspension order, whether to go to a higher body to question the suspension or whether to accept it. What he has chosen to do, we will leave up to him. Si Deputy Director General Leonardo Espina ang officer in charge sa PNP, pero hanggang December 9 na lamang. We are discussing kung sino yung nagiging OIC ngayon. For the rest of the 6 months, should any legal actions not be effective, we will have to wait for further instructions. Ayon sa palasyo, nasa kapangyarihan ng Pangulo ang pagpili ng susunod na PNP chief. Pero wala pa namang shortlist dito dahil abala ang DILG, ang ahensyang magtatalaga ng OIC, sa relief operations sa Bagyong Ruby. Para sa Telebisyon ng Bayan, Elena Luna.